Dapat nating igalang ang ating mga biyenan, lalo na't sila ang mga magulang ng ating asawa. Ikaw, may asawa na ba ang anak mo? Iginagalang ka ba ng iyong manugang? O baka naman hindi maganda ang turing niya sa'yo? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Sa hirap ng buhay ay pinagsikapang pagtapusin sa pag-aaral ng mag-asawang Edison at Marife ang kanilang anak na si Jason. Hindi naman sila nabigo dahil nang magkaroon ng trabaho ang binata ay mabilis nitong nabago ang kanilang buhay. Nay, Tay, ipinapangako ko po sa inyo na dito pa lang po nagsisimula ang lahat. Sa paglipas pa ng mga buwan ay mas lalo pang magiging mayaman ang ating pamilya. Taas noong sabi ni Jason. Maraming salamat anak dahil hindi mo sinayang ang pagpapaaral namin sa iyo. Masaya kami sa mga nararating mo sa buhay. Nakangiting sagot ni Aling Marife. Hindi nagtagal ay unti-unting binuo ng binata ang kanyang mga pangarap sa buhay. Nagkaroon ito ng sariling negosyo at mabilis itong umunlad. May sarili na rin itong magandang restaurant na kung saan ay dinarayo ng maraming mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat ay nagbago rin ang pag-uugali ng lalaki. Binago ng pera ang kanyang pagkatao. Mataas na ang tingin ni Jason sa kanyang sarili at naging mapanghamak ito sa kanyang kapwa. Ngayong mayaman na ako, ay titingalain na ako ng maraming mga tao. Hindi na ako ang dating Jason na isang mahirap. Isa na akong mayamang negosyante, kaya hindi na ako matatapakan ng ibang mga tao. Seryosong sabi ng binata sa kanyang isipan. Hindi na naiisip ni Jason na nanggaling din siya sa hirap. Kinalimutan na niya ang kanyang nakaraan at nag-focus na lamang siya sa pagpapayaman at pagpaparami ng mga negosyo. Hindi pumapasok sa isipan ng binata ang magkaroon ng nobya. Mas pinagtutuunan niya kasi ng pansin ang kanyang mga pinagkakaabalahan sa buhay, nang sa ganon ay mas lalo siyang igalang ng karamihan. Kahit nga ang kanyang mga magulang ay minsan na lamang niyang mapasyalan, wala na siyang ibang iniisip kundi ang kumita ng pera. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin siya masaya sa kanyang buhay. Wala siyang oras para sa kanyang sarili. Isang araw nga ay may matandang babae at kasama nito ang kanyang apo. Napansin ni Jason na papasok ito sa loob ng kanyang restaurant. Sa tingin ng binata ay wala itong pambayad, kaya agad niya itong nilapitan. Hoy, kayong dalawa, bawal kayong pumasok dito sa loob. Wala naman kayong pambayad. Sa tingin nyo ba ay kaya nyong bumili ng mga mamahaling pagkain? Doon na lang kayo sa karinderiya kumain at baka sakaling magkasya doon ang pera nyo. Pangmamaliit ni Jason. Nang dahil doon ay napahiya ang matanda, mahinahon naman itong sinagot ang masakit na sinabi ng mayamang lalaki. Sir, meron po akong pambayad. Sa totoo lang po ay pinag-ipunan ko po ito dahil pangarap po talaga ng aking apo na makakain dito. Palagi niya pong sinasabi sa akin na mukhang masarap daw po ang mga pagkain dito. Pakiusap, papasukin niyo po ako dito dahil gusto ko pong iparana sa aking apo na makakain dito. Nakayokong sagot ng matandang babae. Pero nang dahil sa simpleng kasuotan ng maglola ay hindi pa rin ito pinayagan ni Jason. Pinandirihan niya ito at sinabihan ng masasakit na salita. Hindi nga pwede. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Tingnan mo naman ang suot mo. Nakatsinelas ka lang. Hindi porket matanda ka ay igagalang na kita. Matuto ka namang lumugar. Hindi na babagi sa inyo ang kumain sa restaurant ko. Inis na sabi ni Jason. Malungkot na malungkot talaga ang bata dahil ngayong araw ay kanyang kaarawan. Umaasa talaga siya na makakain sila ng masarap na pagkain, ngunit hindi pala sila makakapasok sa loob. Guard, huwag mo silang papayagan na makapasok dito sa loob. Kung makita ko sila dito, ay ikaw ang tatanggalin ko sa trabaho. Gawin mo ng mabuti ang iniuutos ko sa'yo. Walang kahit na sinong mahirap ang papasok dito sa loob. Nakakahiya naman sa ibang mayayaman na kumakain dito. Seryosong sabi ni Jason. Opo sir, masusunod po. Lola, patawad po pero wag na po kayong pumasok. Trabaho lang po Lola. Meron pa naman pong ibang restaurant sa malapit. Pasensya na po talaga kayo. Naaawang sabi ng gwardiya. Awang-awa talaga ang mga empleyadong nakakita at nakarinig sa nangyari.
Napapailing na lamang sila dahil hindi man lang pinagbigyan ni Jason na kumain ng maglola nang dahil sa mahirap lamang ang dalawa. Ang totoo niyan ay pinapakasamahan lamang nila ang kanilang boss dahil ayaw nila na matanggal sa kanilang mga trabaho. Lumipas ang 2 taon ay mas lalo pang yumaman ang lalaki. Dumarami na ang branch ng kanyang mga restaurant. Higit sa lahat ay hindi lang kainan ang kanyang mga pinagkakakitaan dahil nakapagpatayo na rin siya ng isang resort na paupahan. Nang dahil sa magagandang nangyayari sa buhay ni Jason ay mas lalo pang tumaas ang tingin nito sa kanyang sarili. Madalas nitong sigawan ang kanyang mga empleyado sa tuwing may nagagawa sila na isang simpleng pagkakamali. Hoy ikaw, bilisan mo namang kumilos. Sobrang dami na ng mga taong naghihintay sa kanilang pagkain. Ayaw na ayaw ko nang mabagal kumilos. Gusto mo bang tanggalin kita sa trabaho? Pasalamat ka pa nga at tinanggap kita dito. Pasigaw na sabi ni Jason. Opo sir, pasensya na po kayo. Binibilisan ko na po ang pagluluto. Absent po kasi ang kasama ko dito eh. Nakayokong sagot ni Eric. Ganun ba? Sige, huwag kang mag-alala. Dahil bukas na bukas din ay tatanggalin ko na siya sa trabaho. Maghahanap na lang ako ng iba kong pwedeng ipasok. Ayoko nang uma-absent at baka masira ako sa ibang tao. Inis na sabi ni Jason. Sa ganitong paraan ay napapangalagaan ng binata na maging mahusay ang kanyang mga empleyado. Takot na takot sa kanyang mga ito dahil baka isang iglap ay mawalan sila ng trabaho. Kinabukasan ay pumasok na ang lalaki. Nang dahil doon ay agad nitong sinigawan ni Jason. Hoy ikaw, kahapon ay hirap na hirap si Eric sa pagluluto. Alam mo ba na maraming customer ang nagreklamo dahil ang bagal daw dumating ng kanilang pagkain? Kasalanan mo ang lahat ng to. Tanggal ka na sa trabaho. Pasigaw na sabi ni Jason. Humingi naman ng paumanhin ng lalaki at nagpaliwanag kung bakit hindi siya nakapasok kahapon. Sir, pasensya na po talaga kayo ha. Nagkaroon lang po kasi ng emergency. Isinugod ko po sa ospital ang nanay ko. Hanggang ngayon po ay nasa ospital po siya. Pero pumasok pa rin po ako dahil kailangan ko po ng pera. Pakiusap po sir, bigyan niyo pa po ako ng pangalawang pagkakataon. Malungkot na sagot ng lalaki. Pero sa kabila ng lahat ay wala itong awang tinanggal ni Jason sa trabaho. Sinabi din nito na wala siyang pakialam sa pamilya ng lalaki. Nagmamakaawa ang empleyado pero inihagis ni Jason ang mga gamit nito sa labas ng restaurant. Umalis ka na at ayaw na kitang makita pa. Inis na sabi ng binata. Samantalang may isa namang babae sa bukid na nagngangalang Andrea. Katatapos lamang nito sa kanyang pag-aaral at masayang masaya din ang kanyang ina dahil magkakaroon na ng trabaho ang kanyang anak. Anak, basta pag nagkaroon ka ng trabaho ay palagi mong iingatan ang sarili mo. Sabihin mo lang sa akin kung sakaling magkaroon ka ng problema. Malambing na sabi ni Aling Cora. Opo, Nay. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko po kayo pababayaan kahit wala na po si tatay. Magalang na sagot ng dalaga. Maganda ang babaeng si Andrea at hindi mo ito mapagkakamala na isang mahirap. Sobrang dami na nga ng mga lalaki na hindi pumasa dito dahil inuuna niya munang iahon sa kahirapan ang buhay nilang mag-ina. Mabait naman si Andrea at higit sa lahat ay matalino. Wala pa lang talaga sa kanyang isipan ang magkaroon ng nobyo dahil gusto muna nitong bumawi sa mga paghihirap ng kanyang nanay. Lumipas ang isang linggo ay nagpaalam si Andrea kay Aling Cora na pupunta ito sa kabilang bayan upang maghanap ng trabaho na pwede niyang mapasukan. Nay, aalis na po ako. Magbabaka sakali po ako na makahanap na ng trabaho. Para naman po hindi na po ako patambay-tambay dito sa ating bahay. Nakangiting sabi ni Andrea. Sige anak, sana naman ay makahanap ka na ng trabaho. Mag-iingat ka ha. Nakangiting sagot ni Aling Cora. Nang makapunta ang dalaga sa kabilang bayan ay agad nitong nakita ang isang magandang restaurant. Pumasok ito sa loob ng gusali at sinabi sa gwardiya na mag-a-apply siya sa trabaho. Nang makita ito ni Jason ay agad nanlaki ang kanyang mga mata. Sobrang ganda kasi talaga ni Andrea kahit wala itong kolorete sa kanyang muka. Anong kailangan mo? Tanong ni Jason. Magandang tanghali po sir. Mag-a-apply po sana ako sa trabaho. Magalang na sagot ni Andrea.
Hindi pa nagiging mahaba ang kanilang usapan ay agad itong tinanggap ng binata sa trabaho. Sige, bukas na bukas din ay pwede ka nang magsimula. Kailangan ko pa talaga ng isang waitress dito eh. Nakangiting sabi ni Jason. Masayang masaya talaga ang babae at nagpasalamat ito sa mayamang lalaki. Maraming salamat po sir ha, dahil hindi niyo po ako pinahirapan na maghanap ng trabaho. Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Masayang sagot ni Andrea. Nanlaki na lamang ang mga mata ng mga empleyado doon nang malaman nila na agad itong tinanggap ng kanilang boss. Ano? Sobrang swerte niya naman dahil agad siyang nakapasok sa trabaho. Hindi kaya kamag-anak siya ni Sir Jason? Tanong ng isang babae. Hindi ko alam pero mukha naman silang hindi magkakilala. Paiba-iba rin talaga ang ugali ni Sir Jason. Pero ngayon ko lang siya nakitang nakangiti habang nakikipag-usap. Sagot ng isa pang babae. Kinabukasan ay malayang nakapagtrabaho si Andrea sa restaurant. Ngunit ang dahil sa pagiging baguhan ng dalaga sa trabaho ay madalas pa itong magkaroon ng pagkakamali. Isang araw nga ay nabasag ni Andrea ang baso at nang dahil doon ay agad nakaramdam ng galit si Jason. Agad nitong pinuntahan ang isang sulok ng restaurant kung saan merong nabasag. Pero nang makita ni Jason na si Andrea ang may kasalanan ay agad nitong pinakalma ang kanyang sarili. Nang dumating naman ang binata ay agad nakaramdam ng takot ang mga empleyado doon. Alam kasi nila sa kanilang mga sarili na muling sisigaw si Jason at damay-damay na naman silang lahat. Pero maya-maya lamang ay nagulat na lamang sila sa ipinakitang ugali ng binata. Sir, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadyang mahulog ang baso. Hayaan niyo po sa susunod ay pagbubutihin ko na po ang aking trabaho. Kinakabahang sabi ni Andrea. Pero ngumiti naman si Jason at marahan itong kinausap ang dalaga. Ano ka ba, Andrea? Wala namang problema. Bago ka pa lang naman sa trabaho kaya hindi mo pa masyadong kabisado ang mga galaw mo. Pag tumagal ka na naman dito, ay makakabisado mo rin ang lahat. Sige lang at dampuntin mo na lang ang mga nabasag. Nakangiting sabi ni Jason. Napapailing na lamang ang mga empleyado at naninibago talaga sila sa ugali na ipinapakita ng kanilang amo. Bakit kaya sobrang bait ni Sir Jason kay Andrea? Hindi kaya may gusto siya kay Andrea? Hindi naman malabong mangyari yun dahil maganda naman talaga siyang babae. Sobrang simple pero sobrang amo ng muka. Pabulong na sabi ni Eric. Tama ka, yan din ang pakiramdam ko. Hindi naman ganyan ang turing ni Sir Jason sa kanyang mga empleyado. Kung ako siguro ang nakabasag, ay wala na siguro akong trabaho. Natatawang sagot ng kausap nito. Hindi talaga nila malaman kung ano ang nangyayari kay Jason. Ibang-iba kasi ang ikinikilos nito simula nang dumating ang dalaga. Lumipas pa ang mga buwan ay hindi ipinapakita ni Jason ang kanyang pangit na ugali kay Andrea. Hindi kasi nito malaman ang kanyang nararamdaman. Bakit kaya ang gaan ng loob ko kay Andrea? Pakiramdam ko ay may gusto ako sa kanya, sabi ni Jason sa kanyang sarili. Isang araw habang nagtatrabaho si Andrea ay bigla itong kinausap ni Eric. Andrea, simula nang dumating ka dito ay bigla na lang bumait si Sir Jason. Marami talagang mga empleyado ang nanibago sa ugali na kanyang ipinapakita, sabi ni Eric sa dalaga. Pero hindi ba't mabait naman talaga si Sir Jason? Hindi niya naman ako sinisigawan sa tuwing nagkakamali ako sa trabaho. Kinakausap niya naman ako ng mahinahon, sagot ni Andrea. Oo, tama ka. Mabait nga siya sa'yo. Pero sa tuwing wala ka dito sa loob ng restaurant ay nagiging matapang ulit si Sir Jason. Kung sigaw-sigawan niya kami ay parang hindi na kami tao. Nagtitiis na nga lang kami dahil ayaw naman naming mawalan ng trabaho. Paliwanag ni Eric. Pero hanggang ngayon ay hindi makapaniwala si Andrea sa mga sinasabi ng lalaki tungkol sa kanilang boss. Hindi ko talaga maiisip na masama ang ugali ni Sir Jason. Kahit isang beses kasi ay hindi ko pa siya nakikita na magalit sa atin. Baka naman marami lang siyang iniisip kaya kung minsan ay nasesermonan niya kayo, sagot ni Andrea. Lumipas ang mga araw ay hindi na natiis ni Jason ang kanyang nararamdaman. Palihim nitong kinausap si Andrea at inamin na nito na meron siyang paghanga sa dalaga. Andrea, matagal ko na talagang gustong sabihin sa iyo ang bagay na to. Pero gusto kita.
Hindi ko din alam kung bakit ko nararamdaman to pero mahal na ata kita. Pwede ba kitang ligawan? Lakas loob na sabi ni Jason. Namula ang mga pisngi ng dalaga at hindi nito akalain na magugustuhan siya ng isang mayaman. Sa isip niya ay nasa tamang edad na naman siya, kaya pwede na niyang buksan ang kanyang puso para tumanggap ng isang manliligaw. Sige po sir, pumapayag po ako. Sa tingin ko naman po ay mabuti po kayong tao. Magalang na sagot ni Andrea. Huwag mo na akong tawagin sir. Jason na lang ang itawag mo sa akin. Nakangiting sabi ng lalaki. Pero nalaman ng binata na hindi pala ganoon kadali ligawan ang dalaga. Ang payo daw kasi ng nanay ni Andrea ay kilalanin muna nitong mabuti ang lalaki bago niya ito sagutin. Handa namang maghintay si Jason dahil gustong gusto talaga nito si Andrea. Hindi nagmamadali ang binata at kung ano-anong paraan ang ginagawa nito para sagutin siya ng dalaga. Andrea, ito nga pala ang bulaklak at tsokolate. Pwede ba kitang hiyain na kumain mamaya? Huwag kang mag-alala dahil sagot ko na ang lahat. Nakangiting sabi ni Jason. Pero kinakabahan talaga ang dalaga dahil baka madismaya si Jason kung sakaling malaman nito na mahirap lamang sila. Pero Jason, hindi kami mayaman. Magkalayo talaga ang estado ng ating buhay. Baka madismaya ka lang sa akin at baka isipin ng ibang tao na pera lang ang habol ko sa'yo. Nakayokong sagot ni Andrea. Pero nanatiling positibo ang lalaki dahil gustong gusto niya talaga ang dalaga. Wala itong pakialam kung anumang klase ng buhay ang meron si Andrea. Wala siyang ibang gusto sa buhay kundi ang mapasa kanya ang babae na kanyang minamahal. Andrea, hindi na importante ang bagay na yan. Wala namang problema kung sa anong klaseng pamilya ka nagmula. Mahal kita Andrea at wala akong ibang gusto kundi ang mapasa akin ka. Gagawin ko ang lahat para mapasaya kita nang sa ganon ay malaman mo na karapat dapat ako para sa'yo. Nakangiting sabi ni Jason. Naging masaya naman si Andrea nang dahil sa mga sinabi ng binata. Hanggang ngayon ay naniniwala si Andrea na mabuti talagang tao si Jason. Alam mo, sa totoo lang ay aaminin ko na sa'yo na unti-unti na kitang nagugustuhan. Pero gusto ko pa rin malaman kung ano ba talaga ako sa'yo. Sana ay huwag kang magmadali na sagutin kita. Ang gusto ko kasi ay ang una kong maging nobyo ay ang magiging asawa ko na rin. Paliwanag ni Andrea. Oo naman Andrea, gagawin ko talaga ang lahat para maging tayong dalawa. Ipinapangako ko sa'yo na hindi mo pagsisisihan kung sakaling ako ang piliin mo. Malambing na sabi ni Jason. Ngayon lamang naramdaman ng binata ang ganitong pagkabaliw sa isang babae. Pangarap niya talaga na mapasa kanya ang babae at gusto niya itong makasama sa panghabang buhay. Pagkatapos nilang mag-usap ay tinanggap naman ni Andrea ang mga regalo ni Jason at pumayag ito sa alok ng binata na kumain sila sa labas. Kahit na isang beses ay hindi talaga nagawang sigawan ng lalaki ang dalaga. Para itong isang prinsesa kung ituring ng binata. Pero ang totoo niyan ay hindi pa rin naman talaga nawawala ang masamang ugali ni Jason. Isang araw ay nagkaroon ng problema ang lalaki sa kanyang restaurant. Naubusan kasi sila ng supply ng gulay. Nang dahil doon ay agad itong pumunta sa palengke upang maghanap ng tindera ng gulay na kung saan ay makukuhanan niya ng mura. Ale, magkano po ba sa inyong 10 sako ng sayote at 10 sako ng repolyo? Kaya niyo po ba akong suplayan ng 5 sako araw-araw? Tanong ni Jason. Nang malaman ng binata ang presyo ay hindi niya ito tinanggap. Ang gusto kasi nito ay ang baratin ang mga tindera nang sa ganon ay kumita siya ng malaking halaga. Sa dami ng tinanong ng binata ay wala siyang makitang nagtitinda ng mura. Ang iba din kasi sa mga ito ay hindi kayang mag-supply ng 5 sako sa pangaraw-araw. Habang naglalakad si Jason ay bigla nitong nakita ang isang matandang babae. Agad siya nitong tinawag at inalok ng kanyang mga panindang gulay. Iho, ano ang hanap mo? Bumili ka na sa akin ng gulay. Mga bagong ani ang mga yan. Mga sariwang-sariwa. Ilan ba ang kailangan mo? Tanong ni Aling Cora. Marami akong kailangan. 5 sako ng sayote at 5 sako ng repolyo araw-araw. Kaya mo ba akong suplayan? Seryosong tanong ni Jason. Oo naman, iho. Marami akong mga pananim sa tabi ng aming bahay. Madali nang magtanim ng bago
para hindi mabakante ang araw ng pagsusupply ko sa'yo. Nakangiting sagot ni Aling Cora. Nang dahil doon ay natatawa na lamang si Jason. Sinabi nito na baka hindi daw nito kayanin ang dami ng kanyang bibilhin. Sinabi din dito ni Jason na baka marumi ang kanyang mga paninda. Ano? Nagtatanim lang kayo sa tabi ng bahay nyo? Wala ba kayong maayos na taniman? Nakakadiri naman ang mga gulay na itinitinda nyo. Tingnan nyo nga sobrang dami pa ng lumang nakakabit. Nagsasayang lang pala ako ng oras sa'yo. Walang galang na sagot ni Jason. Sir, hindi po ito madumi. Kailangan lang pong hugasan dahil kapipitas lang po ng mga yan. Paliwanag ni Aling Cora. Huwag ka nang mapilit. Mukha kang pera. Kaya mo lang gustong makabenta. Sige na, dyan ka na. At itinda mo na lang yan sa ibang mga tao. Natatawang sabi ni Jason. Pagkatapos itong maliitin ng lalaki ay umalis na lamang ito. Dismayado talaga si Aling Cora nang dahil sa nangyari. Ay nako, karamihan talaga sa mayayaman ay hindi naiintindihan kung gaano kahirap magtanim ng gulay. Hindi nila naiintindihan kung gaano kahirap ang buhay. Dismayadong sabi ni Aling Cora. Walang kaalam-alam ang matandang babae na ito ang manliligaw ng kanyang anak. Pero wala rin kaalam-alam si Jason na ito ang ina ng kanyang nililigawan. Lumipas sa maghapon ay napansin ni Andrea na malungkot ang kanyang nanay. Nay, may problema po ba kayo? Tanong ni Andrea. Malungkot lang ako kasi kaunti lang ang nabenta kong gulay. Marami na kasi kaming tindera sa palengke. Nahati na ang mga mamimili. Sagot ni Aling Cora. Nakaisip naman ng paraan si Andrea upang hindi na panghinaan ng loob ang kanyang ina. Nay, huwag na po kayong mag-alala. Di ba nagtatrabaho po ako sa restaurant? Kailangan po namin ng supply ng gulay. Dadalhin ko na lang po doon ang inyong mga paninda para hindi na po kayong mahirapan. Nakangiting sabi ng dalaga. Kinabukasan ay nagmamadaling umalis ang dalaga dahil tinanghali na siya ng gising. Nang dahil doon ay nakalimutan na nitong dalhin ang mga gulay na paninda ng kanyang nanay. Nalimutan pala ni Andrea na dalhin ang mga gulay. Sige, at susundan ko na lamang siya, sabi ni Aling Cora sa kanyang sarili. Nakita pa ng matandang babae na sumakay ng jeep ang kanyang anak. Nang dahil doon ay tumawag na lamang ito ng tricycle at sinabing sundan lamang ang jeepney sa kanilang harapan. Maya-maya lamang ay nakupunta na ang matandang babae sa restaurant na pinagtatrabahuhan ng kanyang anak. Habang busy ang dalaga sa pagtatrabaho, ay hindi nito alam na sinundan pala siya ng kanyang ina. Dala-dala ni Aling Cora ang gulay, sabay nagsabi ito sa gwardiya na papasok ito sa loob ng restaurant. Pero nang makita ito ni Jason, ay agad itong nalapitan ng lalaki. Aba, di ba ikaw yung matanda sa palengke na tindera ng gulay? Sinundan mo pa talaga ako dito para ipagpilitan na ipagbili sa akin ang mga paninda mo. Pero pasensya ka na dahil hindi ko bibilin yan at hindi ka pwedeng pumasok sa loob. Natatawang sabi ni Jason. Habang nagsaserve ng pagkain si Andrea sa mga customer, ay nagulat na lamang ito nang makita niya ang kanyang ina. Nay, bakit po kayo nandito? Oo nga po pala. Nakalimutan ko nga po palang dalhin ng mga gulay. Nagmamadali na po kasi ako kanina. Pasensya na po kayo. Napapakamot na sabi ni Andrea. Gulat na gulat talaga si Jason nang malaman nito na ito pala ay nanay ng kanyang babaeng nililigawan. Agad kinabahan ng binata sapagkat binastos niya ang matandang tindera. Pero habang kinakausap ni Andrea si Aling Cora, ay bigla na lamang itong umiyak. Hindi nito nakayanan ang mga pangmamaliit ng mayamang lalaki sa kanya. Nang dahil doon ay mas bumilis ang pagtibok ng puso ni Jason. Nay, bakit po kayo umiiyak? May problema po ba kayo? Nagtatakang tanong ni Andrea. Anak, binastos kasi ako ng lalaking yan. Hindi ko naman alam na siya pala ang may-ari ng restaurant. Siya kasi yung lalaking nambastos sa akin sa palengke. Sinabihan niya ako ng masakit na salita. Umiiyak na paliwanag ni Aling Cora. Sinabi ng matandang babae sa kanyang anak kung ano ang mga sinabi sa kanya ni Jason. Napapailing na lamang si Andrea sapagkat totoo pala ang sinasabi ng kanyang mga katrabaho na masama pala talaga ang ugali ng binata. Andrea, patawarin mo ko. Hindi ko naman alam na siya pala ang nanay mo. Kung alam ko lang na siya ang nanay mo, edi sana ay hindi ko siya nasabihan ng masakit na salita.
Kinakabahang paliwanag ni Jason. Ano? E di ang totoo niyan ay mabait ka lang pala talaga sa akin dahil gusto mo ako. Pero hindi ka pala talaga mabait sa ibang tao. Pasensya na Jason, pero nanay ko ang binastos mo. Dismayadong sagot ni Andrea. Nang dahil doon ay nakaramdam ng takot ang dalaga na baka isang araw ay magbago ang ugali ng binata kung sakaling magkaroon na sila ng relasyon. Sir Jason, pasensya ka na talaga pero pinapatigil na kita sa panliligaw. Hindi ko kayang tanggapin ng isang lalaki na bumastos sa aking ina. Kilala ko ang nanay ko. Mabuti siyang tao kaya hindi niya dapat nararanasan ang ganitong mga bagay. Napapailing na sabi ng dalaga. Talagang hindi makapaniwala si Andrea na si Jason pa ang mangmamaliit sa kanyang ina. Palihim na pinagtatawanan ng mga empleyado ang binata nang makita nila ang sitwasyon. Halos lahat kasi sila ay galit sa kanilang boss. Mabuti nga sa kanya, dapat lang na malaman ni Andrea ang tunay niyang pagkatao. Kawawa rin naman kasi si Andrea kung silang dalawa ang magkatuluyan. Baka saktan lang ni Sir Jason ang kanyang damdamin at hindi rin naman sila magtagal. Natatawang sabi ni Eric. Tama ka pare, hindi karapat dapat si Sir Jason para kay Andrea. Sobrang bait ni Andrea no? Tapos mapupunta lang siya sa isang lalaki na ubod sama ng ugali. Pabulong na sagot ng isa pang trabahador. Lambot na lambot talaga si Jason nang dahil sa nangyari. Inihatid na lamang ni Andrea ang kanyang ina pauwi sa kanilang bahay. Lumipas ang isang buwan ay pasikretong niligawan ni Eric si Andrea. Nakarating naman ang balita kay Jason. Nang dahil doon ay tinanggal nito sa trabaho ang lalaki. Nang sa ganon ay hindi na nito malapitan si Andrea. Eric, umalis ka na dito. Hindi ka pwedeng manligaw sa oras ng trabaho. Bumabagal lang ang pakilos mo. Galit na sabi ni Jason. Wala namang masamang ginagawa si Eric. Kung tatanggalin mo siya sa trabaho, ay aalis na din ako dito. Nakasimangot na sabi ni Andrea. Nang dahil doon ay tuluyan nang nawala ng pag-asa si Jason. Nang dahil sa kanyang masamang ugali ay ayaw na sa kanya ng babaeng minamahal niya. Dito ay napagtanto ni Jason sa kanyang sarili na nagbago ang kanyang pag-uugali simula nang magkaroon siya ng maraming pera. Nanggaling din naman ako sa hirap. Pero parang nakalimutan ko na to simula nang maging mayaman ako. Ngayon ko lang nalaman na mas magiging masaya pala ako kung okay kami ni Andrea. Malungkot na sabi ni Jason. Simula noon ay sinubukan ng binata na baguhin ang kanyang sarili. Laking pagsisisi nito dahil may iba nang manliligaw si Andrea. Lumipas pa ang mga buwan ay tuluyan ang nagbago si Jason. Masayang masaya naman ang kanyang mga empleyado dahil hindi na sila sinisigawan ng kanilang boss. Hindi manapa sa kanya ang babae na kanyang hinahangaan pero masaya naman siya na naipamukha ni Andrea sa kanya na malaki na ang ipinagbago ng kanyang ugali kaya nagawa niyang magbago. Siguro masaya na si Andrea. Kasalanan ko naman talaga ang lahat ng to. Kung hindi lang ako nagpalamon sa pera, di sana baka kami ng dalawa. Pero siguro nakilala ko lang si Andrea para malaman ko na hindi na pala talaga ako ang dating Jason. Siya lang ang ginamit ng Diyos para baguhin ko ang aking masamang ugali, sabi ni Jason sa kanyang sarili. Lumipas ang isang taon ay muling nakita si Jason at Andrea. Matagal na nilang kinalimutan ang lahat ng kanilang nakaraan. Andrea, kumusta ka na? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon? Kayo na bang dalawa ni Eric? Tanong ni Jason. Okay lang naman ako. Nagtatrabaho ako sa aming bayan. Hindi naman naging kami ni Eric. Sa totoo lang, hindi ko naman siya gusto, kaya hindi ko siya sinagot. Mahirap naman na magpaasa ng tao, sagot ni Andrea. Masayang masaya si Jason nang malaman niya ang tungkol sa bagay na to. Nang dahil doon ay muli siyang nagsabi kay Andrea na kung pwede ba siyang manligaw. Humingi ito ng pangalawang pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Andrea, marami mang hindi magandang nangyari sa atin nitong mga nakaraang taon, pero sana ipayagan mo kung patunayan ko ang sarili ko sa'yo. Pwede ba kitang muling ligawan? Sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi pa rin kita nalilimutan, kinakabahang sabi ni Jason. Bumisita si Andrea sa restaurant ng lalaki. Masayang masaya talaga ang kanyang dating mga katrabaho
at nalaman niya na malaki na pala talaga ang pinagbago ni Jason matapos siyang umalis sa restaurant. Lumipas ang 3 buwan ay sinagot na ito ni Andrea. Humingi si Jason ng patawad kay Aling Cora at nangako ito na aalagaan ito ng mabuti ang dalaga. Tita, patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Maraming salamat po sa aral na itinuro niyo po sa akin. Nahihiyang sabi ni Jason. Napatunayan naman ng binata na nagbago na siya. Naging masaya ang dalawa at muling bumalik si Andrea sa kanyang dating trabaho. Andrea, maraming salamat dahil ikaw ang aking naging inspirasyon para baguhin ko ang aking sarili. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka hanggang ngayon ay hindi ko na alam na nakakasakit na pala ako ng ibang tao. Nakangiting sabi ni Jason. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay inaya ito ni Jason ng kasal. Masaya naman itong tinanggap ni Andrea. Lumipas sa mga buwan ay ikinasal ang dalawa. Nagkaroon sila ng anak. Masayang masaya si Aling Cora dahil sa wakas ay nadagdagan na sila ng pamilya. Hindi nito akalain na mababago ni Andrea ang lalaki na bumastos sa kanya. Ngayon kasi ay bumabawi pa rin si Jason kay Aling Cora nang dahil sa mga mali nitong nagawa sa matanda. Jason, maraming salamat. Sobra-sobra na ang ginagawa mo para sa amin. Nakangiting sabi ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Dahil hindi po ako magsasawa na suportahan kayo. Magalang na sagot ni Jason. Igalang natin ang mga nakatatanda. Sa panahon kasi ngayon ay nawawala na ang paggalang ng mga bata. Hindi tulad noong araw, diba? Pag pinagsabihan ka ng matatanda ay sumusunod ka kaagad. Baliktad na kasi ngayon. Mas matapang na ang bata kaysa sa mga matatanda. Kaya ituro natin sa ating mga anak na dapat silang gumalang at rumespeto sa ibang mga tao. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Mga kahuanatels, makikicomment po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli mga kahuanatels, ay palagi po ako nagpapasalamat sa inyo. Mag-iingat po tayo palagi, uminom po na maraming tubig, at God bless us all.